Ito part, meron kaming customer na bumili ng bagong battery. Tapos bumalik siya, pinatestiran niya yung battery kasi ayaw pa rin daw umandar yung motor niya. Kaya sinubukan namin tinestiran ng voltmeter namin, okay naman yung battery. Kaya nakapag-decide siya na papuntahan sa kanilang bahay kasi hindi niya matulak yung motor niya dahil nakalock raw yung manubila. Ang ginawa namin, pag-uwi namin galing sa shop, ay dinaanan namin itong motor na to. Kaya ito, ginamitan lang namin ng mga mikos-mikos ito. For temporary lang ito kasi wala kami mga tools na dalang iba. Yung star screw nga ay galing lang yun sa may-ari. Tapos dinala namin yung diagnostic tools lang namin. Kaya ito, ginawa lang namin ng paraan para ma-unlock lang yung manubila niya at matulak niya sa shop namin. Kaya ito, ginamitan lang namin ng diagnostic tools. Ito yung diagnostic tools namin, oh. Sa bayaw ko ito na diagnostic tools niya. Kahit itapon-tapon mo pa, walang problema. Ito yung module niya. Hindi niya ma-open ang kanyang remote. So ginawa namin ito, tinabasan ko lang ng konti kasi may gagawin kami ditong mga mikos-mikos lang. Mahirap kasi ng mga motor nito pag wala kang alam, hindi ka talaga makapapaandar. Ang kailangan nito i-troubleshoot yung ano niya sa harapan, yung fuse box niya sa harapan. Siguradong putol ang fuse box nito. Pero dito tinry muna namin kung wala talagang positive supply itong pinaka-red wire niya. Siguradong putol ang fuse ng motor na ito. Kaya ang ginawa namin balat-balatan lang ng konti, yung konti lang na hindi maputol. Tapos kinunik namin yung kinunikan lang namin ng wire ng aming diagnostic tools para masuplayan ng positive to. Ito, sinubukan pa namin itong testiran. So wala talagang positive supply. Wala kasi kaming mga allen wrench na pangtanggal sa harapan, kaya dito lang muna kami nagtimpara para ma-unlock lang yung manubila niya para matulak niya sa shop. Malapit lang kasi ito sa shop namin, kaya dinaanan lang namin. Tapos ang pinaka purpose namin ito is ma-unlock lang yung steering niya para matulak niya doon sa shop namin. Kasi nakalock po yung steering, yung manubila niya. So ito, kinabitan lang namin ng wire ng aming diagnostic tools. Ito lang gawin nyo pang emergency lang kasi ito. Kung kunwari hindi makakontak yung remote nyo sa module ng motor nyo. Kaya ito, kinabitan lang namin ng wire. Yung pinakapula ng pinaka red wire ng module nyo. So ito, mikos-mikos lang ito para ma-unlock lang yung yung manubila niya. Ito na-open na ng mga hanggawon. Na-open na yung dashboard niya. So na-unlock na yung manubila niya. Pwede na ito itulak ng customer sa shop. Pero mapaandar din ito. Kaya lang pag patayin mo ito, hindi mahirapan ka na magpaandar ulit pag hindi masuplayan yung positive ng module. Ang pinakagawin nito ay yung fuse box niya. Try kung naputol na yung fuse niya. So ito yung mga hanggawon, lipay-lipay na yan kasi umandar na yung motor. Ito yung mga hanggawon, yung mga body. So mandar na siya. So goods na goods, pwede na niya itong matulak bukas. Kasi gabi na, kasi galing pa kami ng shop, alas 9 na ata. Umuwi kami. So dinaanan lang namin para kasi malapit lang ito sa shop namin. Kaya ang problema lang, naka-lock yung steering kaya hindi niya matulak. So yun lang ang mga basic na pag hindi mo alam, kakamot ka talaga sa ulo mo. So kung mahilig ka sa mga itong gawain, huwag mong kalimutan mag-follow para maging
sama-sama pa rin tayo sa susunod naming mga mikos-mikos. Mga ipinagbabawal na technique ito. Yung Y-connect niya tinanggal namin kasi ito yung dahilan kaya palaging nalubat yung battery niya. So ganyan lang kasimple. Mga basic pero sulit naman. Kaya pag mag DIY lang, kailangan be careful tayo kasi baka mas malala pa yung mangyari pag mayroong mga madadamage na. Thank you sa lahat.